Habang nakasakay na si Zhu Minglang at Yanzi sa flying sword, nagtanong naman dito ang ating bida kung sila lang ba ang aalis. Pinatahimik naman siya ni Yanzi, at sinabihan niya ito na wag na nga raw itong magsalita pa. Sa gitna ng Ancestral Dragon City State, abala ang mga mamamayan sa araw-araw nilang gawain nang biglang mapatingala ang isang batang lalaki sa kalangitan. Namangha ito at tinawag nito ang kanyang ama. Napatingin din ang kanyang ama at agad na nakilala ang nilalang. Yan nga raw ay ang tinatawag na isang demigod. Nagtanong naman dito ang kanyang anak kung ano nga raw ang mga demigod. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang mga demigod ay mga nilalang na nalalampasan ang normal na limitasyon ng tao. Taglay nila ang pambihirang kakayahan at kapangyarihang tulad ng mga sinaunang makapangyarihang nilalang. Isa silang uri ng nilalang na hindi basta-basta, at kadalasang tinitingala at kinatatakutan sa mundong kanilang ginagalawan. Namangha ang kanyang anak sa narinig tungkol sa mga demigod kaya agad itong nagsabi ng buong sigla na gusto rin niyang maging isang Dragon Master sa hinaharap. Sinabi din ng kanyang ama na karamihan sa mga demigod ay nagmana ng kapangyarihan mula sa mga sinaunang Diyos at kailangan ng natatanging katawan upang maging isa sa kanila. Nalungkot ang kanyang anak at halos maiyak habang sinabi na wala nga raw siyang pag-asa na makamit ito. Ngunit agad siyang pinatahan ng kanyang ama. Pinilit niyang pasayahin ang anak at sinabing may angking espiritual na potensyal si Xiao Wang, kung magsusumikap ito at may pagbubukas ang sarili niyang spirit domain, may pag-asa itong maging isang tunay na Dragon Master. Samantala, tila nakikiramay rin ang alagang aso nila na masiglang tumahol sa tabi nila. Matapos marinig ang tungkol sa pagiging Dragon Master, sabik na tinanong ng bata ang kanyang ama, alin ang mas makapangyarihan, ang isang Dragon Master o ang isang demigod? Ngumiti ang kanyang ama at mahinahong ipinaliwanag na pareho silang may kanya-kanyang lakas at kahinaan, ngunit sa pangkalahatan, hindi raw basta-basta kayang labanan ng isang demigod ang isang malakas na Dragon Master, lalo na kung may dala itong grupo ng mga dragon. Bukod pa rito, wala raw sariling spirit domain, ang mga demigod, kaya hindi sila kayang magpalaki ng mga dragon, isang malaking pagkakaiba na nagbibigay ng bentahe sa mga Dragon Master. Dahil dito, buong sigasig na nagsabi na magiging Dragon Master nga raw siya sa hinaharap. Bumalik naman ang eksena sa ating bida, habang inaamoy nito ang buhok ni Yanzi, hindi mapigilan ng ating bida na ma-inlove pa lalo sa kanyang minamahal. Nagulat naman dito si Yanzi at seryosong tinanong kung anong ginagawa ni Zhu Minglang. Ngunit nakangiti lang si Zhu Minglang at pabirong sinabi na ninanamnam niya ang pakiramdam ng pagiging malaya habang lumilipad sa himpapawid. Namumulang napansin ni Yanzi ang mga kamay ni Zhu Minglang na nakahawak sa kanyang baywang, kaya agad niya itong pinuna, ang tinutukoy niya pala ay ang mga kamay nito. Nahuli sa akto si Zhu Minglang at agad nitong inalis ang kanyang mga kamay. Nagpalusot din siya na hindi naman siya natatakot mahulog, pero halata sa kilos niya na nabigla rin sa sariling ginawa. Dahil dito, hindi na napigilan ni Yanzi ang kanyang inis sa ating bida kaya dali-dali niya itong sinipa palayo sa kanya. Sa lakas ng sipa nito, tumilapon ito mula sa espada at sumigaw habang mabilis na bumabagsak mula sa himpapawid. Habang mabilis na bumabagsak si Zhu Minglang, biglang lumabas mula sa kanyang dibdib si Bai Qi. Sa isang iglap, nagbago ito ng anyo at lumaki, saka agad siyang sinalo sa ere upang hindi tuluyang bumagsak sa lupa. Buti na lang at kaya ni Bai Qi baguhin ang laki ng kanyang katawan anumang oras, kung hindi, baka tuluyan ang malaglag si Zhu Minglang sa kanyang kamatayan. Habang papalayo si Yanzi, napasigaw naman si Zhu Minglang habang nakasakay na kay Bai Qi, sinabi niyang huwag siyang iwan at nilinaw na hindi naman talaga siya nagagalit. Samantala, sa Glory Valley City, nagsisimula ng umatake ang hukbo ni Yanzi. Dahil dito, bigla na lamang sumiklab ang kaguluhan, mula sa himpapawid ay bumagsak ang apoy at sumabog sa buong lungsod. Nagsimula ng magliyab ang mga gusali habang ang mga sundalo o mga mananakop ay nagsisigawan ng salitang, patayin, na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa paligid. Makikita sa malayo si Yanzi, seryoso at alerto habang pinagmamasdan ang lungsod na nilalamon ng apoy at kaguluhan. Kasunod nito, lumapit naman isang opisyal kay Yanzi, magalang siyang bumati, sabay ulat tungkol sa sitwasyon ng digmaan. Tinanong ni Yanzi kung kamusta ng araw ang takbo ng digmaan. Sumagot si General Lu na tila may pagmamalaki, isang milagro raw ang nangyari, dahil sa kabila ng pagiging maliit ng Glory Valley City,
ay nakatagal ito ng halos 5 araw laban sa mga rebelde. Ipinagmalaki rin niya na ang kanilang ancestral Dragon City State ay pinagpala ng mga langit. Tinawag pa niyang hindi karapat-dapat ang mga rebelde, mga iniwan ng mga Diyos, na tumapak man lang sa Lichuan Plains. Buong awtoridad na iniutos ni Yanzi na pamunuan ni General Lu ang kalahati ng Flying Birds Battalion papunta sa Western Lin City at sundin ang mga lihim na tagubilin na hawak niya. Hawak niya ang isang selyadong pulang supot, simbolo ng kanyang kapangyarihang militar. Mariin niyang binigkas, na kung hindi makakabalik si General Lu bago magbuka ang liwayway, ay pupugutan niya ito ng ulo. Nagulat naman si General Lu, at yumuko, at hindi makapaniwala habang sinusulyapan ang simbolo ng kapangyarihan sa kanyang kamay. Naisip niya, nakuha na talaga niya ang kapangyarihang militar, at dahil dito hindi na siya nagdalawang isip na sundin ang utos ni Yanzi. Nagtanong naman dito si Zhu Minglang kay Yanzi, kung aalisin niya nga raw ang mga Flying Birds ng battalion, paano niya nga raw haharapin ang natitirang mga rebelde? Tinignan naman siya ng masama ni Yanzi at sinabihan niya ito, kung natatakot ba nga raw ito sa mga rebelde. Napuno ng pawis ang pagmumukha ng ating bida, kaya nagkunwari itong hindi natatakot sa harapan ng kanyang minamahal. Habang nagkakagulo sa labas ng kuta, makikita ang mga rebelde na lumalapit sa gate, hawak ang kanilang mga armas at tila handa na sa pag-atake. Mula sa taas makikita naman si Yanzi na lumipad dito sa ere, habang hinahanda nito ang kanyang apoy na sandata. Kaya sa isang malakas na hampas ng kanyang apoy na espada, isang naglalagablab na hiwa ang hamati sa lupa, isang malinaw na linya ng pagbabanta. Sa malupit at malamig niyang tinig, sinabi niya sa mga rebelde, sa guhit na ito ng apoy, kayo na ang baalang pumili, ang mabuhay o mamatay. Ipinahayag din niya na sinumang tatawid sa hangganan ng espada ay ituturing na rebelde, at papatayin nga raw ito ng walang awa. Ngunit para sa mga hindi tatawid, para sa mga mananatili sa likod ng guhit, ipinahayag niyang sila ay kanyang mamamayan. Siya raw si Li Yanzi, at simula ngayon, hindi na ang langit ang magtatakda ng kanilang kapalaran, kundi siya mismo, pangako niya, ililigtas niya sila mula sa lamig ng taglamig at patuloy silang mabubuhay. Sumigaw naman ang pangalawang pinuno ng mga rebelde, at pag-alit niyang sinabing huwag maniwala kay Li Yanzi, dinadaya lang daw sila nito at nagpapalipas lang ng oras. Sinundan siya ng kanyang mga tauhan, todo sigaw na wala raw dapat ikatakot, isa lang naman si Li Yanzi, at isang espada lang ang dala nito, hindi raw siya kayang patayin silang lahat. Malapit na raw silang makarating sa Lichuan Plains, at kapag nakatawid sila roon, mapapasa kanila na ang lahat. Dahil dito, buong tapang silang sumugod ng sabay-sabay. Tahimik lang si Yanzi habang hawak ang kanyang espada, tila iniisip ang susunod na hakbang. Ngunit bago pa siya muling makagalaw, biglang sumulpot si Zhu Minglang sa kanyang likuran, buong kumpiyansa nitong sinabi na siya na ang bahala sa natitirang laban. Pagkatapos nito, agad na umatake ang ating bida, pag-alit nitong idineklara, kamatayan ang kapalit para sa sinumang lumabag sa hangganan ng espada ni Li Yanzi. Kasabay nito, umatake na si Bai Qi, gamit ang kanyang matutulis na yelo. Sa sandaling tumama ang yelo sa kanila, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, tila nagulantang ang kalangitan, at ang mga kalaban ay nagsilipad sa ere na parang mga dahon na tinangay ng bagyo. Walang sino man ang nakaligtas kahit pa ang pangalawang pinuno ng rebelde. Habang nakatayo ang ating bida, unti-unting nagliyab ang bughaw na espiritu sa kanyang kamay, senyales ng isang makapangyarihang atake. Sa gitna ng ingay ng labanan, sigaw ng mga kalaban na patay na ang kanilang pangalawang pinuno. Pero imbes na umatras, sumigaw pa sila ng pagsugod. Wala na raw silang babalikan, at sa halip ay plano nilang itayo ang sarili nilang lungsod, kahit pa kailangang patayin ang lahat ng humahadlang. Nainis si Zhu Minglang, dahil hindi raw ba natatakot sa kamatayan ang mga ito. Dahil dito, hindi na siya nag-aksaya ng oras, sumugod na sila ni Bai Qi, sa isang bagsak nito, nagdulot ito ng matinding pagsabog ng yelo na agad nagpabagsak sa maraming kalaban, nagtalsikan ang mga katawan nila, ang ilan naman ay tuluyan ng nagyelo sa ginawa ni Bai Qi. Pagkatapos nito, napuno naman ng pawis ang mga mukha ng rebelde na humakbang pa, dahil siguradong mapapaslang sila sa kamay ng ating bida. Kasabay nito, humarap si Yanzi at tinawag si Zhang Tuo. Tinanong niya kung noong siya ang namumuno, nagkaroon ba sila ng pagkain. Sumagot si Zhang Tuo ng oo,
Tinanong muli ni Yanzi kung nagkaroon ba sila ng mga damit. Muling sumagot si Zhang Tuo ng oo, sinabi ni Yanzi na ibaba nila ang kanilang mga sandata at papayagan silang mabuhay ngayong taglamig. Ngunit kung ipagpapatuloy nila ang pagiging rebelde, hindi na sila aabot ng gabi. Sumagot si Zhang Tuo na naniniwala siya kay Yanzi, ngunit paano raw niya maipapaliwanag sa kanyang mga kapatid na nakipaglaban at namatay. Kung tunay na may malasakit si Yanzi sa mga taga-Wuto, hiling niyang bigyan sila ng paraan para mabuhay. Dahil dito, sinugatan ni Yanzi ang sarili at sinabi na ito ang paraan ng pamumuhay na iniaalok niya sa kanila. Nagulat naman dito ang ating bida at tinanong niya si Yanzi kung ano ang ginagawa nito at kung nababaliw na ba siya. Sagot naman ni Yanzi, nakahanda na ang pagkain at damit at papunta na ito, sapat para sila'y makatawid sa taglamig. Gamit ang sarili niyang dugo bilang panata, kung hindi dumating ang supply bago matuyo ang kanyang dugo, ang buhay niya ay kanila na. Dahil sa ginawa ni Yanzi, tuluyan ang sumuko ang mga rebelde at naniwala na sila sa pangako ni Yanzi sa kanila. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nawala ng malay si Yanzi sa kanyang ginawa. Agad naman siyang sinalo ni Zhu Minglang habang nababahala itong tinawag ang pangalan niya. Doon niya napagtantong ang mga kondisyon na idinagdag ni Yanzi sa kasunduan kay Yang Ziyu ay hindi tungkol sa mga teritoryo kundi pagkain at damit lamang. Pinagalitan naman siya ng ating bida, dahil nababaliw na nga raw ito sa kanyang ginagawa, ngunit agad siyang sinagot ni Yanzi, na sulit naman nga raw ang mga ito. Sa kabilang banda, may nagsabi na ipinadala pala ang Flying Birds Battalion para magdala ng pagkain at damit, umaasa na lamang sila ngayon na makarating ito sa tamang oras. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang mga pagkain at kasuotan, masayang-masaya ang mga tao at buong galak nilang ipinagdiwang ito habang sumisigaw ng mabuhay ang prinsesang tagapagmana. Humarap naman si General Lu kay Yanzi at nag-ulat na nagampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Ipinag-utos ni Yanzi na pumasok ang lahat sa Glory Valley City upang kunin ang kanilang pagkain at kasuotan. Bilang tugon, buong pusuling nagpasalamat ang mga tao at muling sumigaw ng, mabuhay ang prinsesang tagapagmana. Makalipas ang gabi na yon, nasa loob na sila ng Glory Valley City Lord's Mansion. Nasa kama si Yanzi at nagpapahinga, nilapitan siya ni Zhu Minglang habang may dala itong mainit na lugaw, inalok niya si Yanzi na subuan niya ito, ngunit tumanggi si Yanzi at sinabing siya na ang kakain. Ngunit pinigilan siya ni Zhu Minglang at sinabing huwag siyang gagalaw upang makadaloy ng maayos ang dugo. Sumunod naman si Yanzi at tinanggap ang pagsubo ng lugaw. Habang sinusubuan ni Zhu Minglang si Yanzi ng mainit na lugaw, bigla itong napaso, at sinabihan niya ang ating bida na gusto niya nga raw siyang sunugin hanggang mamatay. Agad namang humingi ng tawad si Zhu Minglang at sinabing hindi niya sinasadya. Maya-maya, napansin ni Yanzi ang puting dragon sa tabi niya at tinanong kung ito ba ang Dragonling mula sa Dragon Training Academy. Sagot ni Zhu Minglang, hindi raw dahil kilala na ito ni Yanzi. Naguluhan si Yanzi sa sinabi ni Zhu Minglang kaya nagtaka na lamang ito. Pagkatapos, ipinaalala ni Zhu Minglang na noong naging totoo sila sa isa't isa, ang maliit na dragon ang siyang bumasag sa bakal sa kulungan kaya sila nakatakas. Namumulang tinakot ni Yanzi ang ating bida at sinabing bubunutin niya ang dila nito kapag nagsabi pa ng kung ano paman. Pero imbes na matakot, naisip ni Zhu Minglang na ang pananakot ni Yanzi ay sobrang cute. Sinabi ni Zhu Minglang na nakita niya ang nakababatang kapatid na babae ni Yanzi sa academy. Nagulat si Yanzi at nagtanong kung sino nga raw ito. Naging seryoso naman dito ang ating bida, at muling tinanong kung marami ba siyang nakakabatang kapatid na babae. Tinanong lang ni Yanzi kung paano sila nagkakilala. Ikinwento ni Zhu Minglang na una silang nagkita sa tulay, inakala niyang si Yanzi iyon kaya kinausap niya, ngunit hindi ito nagsalita. Sa aklatan naman, nagpanggap itong si Yanzi at nagsinungaling tungkol sa nangyari sa kanila. Dahil dito, nagduda si Zhu Minglang kung kasabwat ba ang kapatid ni Yanzi at ang pamilya Nan. Sagot naman ni Yanzi, nakita mo na silang lahat, hindi niya iniisip na sangkot ang mga ito. Ibinunyag ni Yanzi na marami siyang kaaway, agad namang tumugon si Zhu Minglang at sinabing huwag siyang mag-alala dahil tutulungan niya ito, dahil dito na antig naman ang puso ni Yanzi, dahil sa sinabi ng kanyang minamahal. Sinabi pa ni Yanzi na hindi muna siya makakabalik sa academy, kaya nagbilin siyang mag-ingat si Zhu Minglang sa mga taong makikita niya sa tulay.
Sumang-ayon naman si Zuming Lang sa kanyang bilin. Habang magkausap sina Zuming Lang at Yanzi, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki na may dalang balita. Sinabi niya na tapos na ang usapin tungkol sa mga tao ng Wuto. Ngunit pagkakita niya sa dalawa sa isang malapitang posisyon, natulala siya at pinagpawisan, at lumabas agad habang nahihiyang nagsabi na maliraw ang silid na napasukan niya. Napatingin na lang sa isa't isa sina Zuming Lang at Yanzi, parehong nagulat sa pangyayari. Pagkatapos noon, sinabi ni Zuming Lang na si Xing Yu ay isang talentadong lalaki at maaari pa nilang gamitin ito muli. Tumugon naman si Yanzi na alam niya yon, ngunit marami siyang kaaway na maaaring guluhin si Zuming Lang, kaya pinayuhan niya itong bumalik na lang sa akademya at mag-ingat. Habang hinahawakan ni Zuming Lang ang kanyang kamay na may benda, pinayuhan niya si Yanzi na huwag nang saktan ang sarili sa mga walang saysay na bagay. Biniro pa niya na kung himatayin ito, wala nang ibang kasing bait niya na mag-aalaga dito. Sa kasamaang palad, biglang lumipad palabas si Zuming Lang matapos siyang sigawan ni Yanzi na lumayas ng araw ang ating bida. Pagkabagsak niya sa sahig, nilapitan siya ng isang lalaki at nagtanong kung nasa mabuti siyang kalagayan. Mahinang sagot ni Zuming Lang, na ayos lang raw siya at huwag na nga raw itong mag-alala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta ang eksena sa infirmary hall, nagrereklamo ang ating bida, kung sino ang may-ari ng charcoal dragon na hindi maayos ang pag-aalaga. Malakas nga raw ito, pero bakit walang disiplina at nagnanakaw ng pagkain sa kusina? Paglingon niya, nakita niyang si Hia pala ang charcoal dragon at may buto pa sa bibig. Agad siyang nagulat at natuwa, sabay sambit ng pangalan nito. Masayang-masaya si Zuming Lang nang makita si Hia, hindi siya makapaniwala na naging ganap na dragon na ito, sabik niyang sinabi na maaari na silang gumawa ng soul contract. Agad siyang gumamit ng ritual, kinagat niya ang kanyang daliri, at pinahid ang dugo sa sungay ni Hia, sa isang iglap, bumalot ang maliwanag na enerhiya sa kanilang dalawa, matagumpay na nila na isagawa ang soul contract, sa wakas, opisyal nang naging dragon partner ni Zuming Lang si Hia, kasabay nito, pinasok na ni Zuming Lang si Hia sa kanyang spirit domain. Pagkatapos nito, may napansin naman ang ating bida na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ramdam niyang mas lumakas ang kanyang limang pandama at naging mas malinaw ang kanyang pakiramdam. Pumikit siya at agad na nadala sa kanyang spirit domain. Pagkatapos, lumapit siya rito at nagtanong sa sarili kung ano ang nasa loob nito. Habang nakatingin, may nabuong liwanag sa kanyang kamay, isang nagliliwanag na asol na orb. Sinuri niya ito, at laking gulat niya na ang Soul Pearl ay isang bagay na tila may malakas na espiritual na halaga. At natuklasan din niya ang kakayahan ng isang Dragon Master, na pagtanto niyang maraming espesyal na abilidad pala ang mayroon nito, kaya naisip niyang subukang anihin ang mga Soul Pearl sa mga susunod na araw. Ayon sa liwanag na orbs, ang mga Dragon Beast ay maaaring umunlad sa pamamagitan ng pagkain ng mga naipong Soul Pearl, isang malaking kalamangan para sa kanila. Habang nilalakad niya ang daan, may lumapit sa kanyang babae na may dalang mga papel. Masaya nitong sinabi na sa wakas ay nakabalik na siya. Dahil dito, pinagpawisan na lang si Zuming Lang habang napapangiti ng pilit sa babae. Makalipas ang ilang sandali, sa tuktok ng bangin, may isang mabangis na baboy na may malademonyong aura ang humarap kay Zuming Lang, na pagtanto niyang isa pala itong espiritu ng demonyo. Maya-maya, dumating si Bai Qi na may dalang isang bilog na sisidlan. Paglapag niya, iniabot nito ang sisidlan na may lamang mga gintong alahas at hiyas. Nabigla si Zuming Lang at nagtanong kung saan ito nanggaling, hinala niya, baka ninakawan nito ang lungga ng isang dragon gamit ang tagong kakayahan nito. Kinumpirma naman ni Bai Qi na tama nga raw ang hinala ng kanyang master. Hindi inaasahan ni Zuming Lang na sa pagdala niya kay Hia para maghanap ng pagkain, ay matatagpuan din nila ang isang taguan ng dragon. Sa paglilibot ng ating bida sa kagubatan, napansin niya ang isang maliit na nilalang na tila isang batang dragon. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa itaas ng puno, biglang lumitaw ang isang malaking halimaw na dragon. Tinawag nito ang maliit na dragon, ngunit dahil sa labis na takot, bigla itong tumalon pababa. Natakot ito sa malaking dragon na parang may balak sakmalin ang inosente at batang nilalang. Napahiyaw sa takot ang munting dragon habang nahuhulog, at walang magawa kundi umiyak.
Agad na kumilos si Zhu Minglang at tinawag ang kanyang dragon na si Bai Qi. Mabilis na lumipad si Bai Qi pababa, upang sagipin ang batang dragon mula sa tiyak na kapahamakan. Habang nasa ere, sinalo ni Zhu Minglang ang batang dragon, mahigpit niya itong niyakap at sinabi na simula ngayon, mananatili na ito sa kanya, nasa mga kamay nito kung paano siya mabubuhay mula ngayon. Sumigaw naman dito ang malaking dragon sa ating bida, kaya galit na lumingon si Zhu Minglang matapos makarinig ng malakas na alulong. Bigla namang bumaba mula sa itaas ang isang dambuhalang dragon upang umatake ito sa kanila. Nang makita ito ni Zhu Minglang, nagulat ito dahil malapit na ito sa kanila. Dahil dito, dali-dali niyang inutusan si Bai Qi na umalis na nga raw sila kaagad. Mabilis naman lumipad si Bai Qi palayo, upang hindi na sila mahabol nito. Pagkatapos nito, nakapunta na ang ating bida sa Dragon Storage Hall, tinanong ni Zhu Minglang kung mabubuhay pa ba ang batang dragon. Sinagot naman ito ng kanyang guro na habang humihinga pa ito, kaya pa niya itong iligtas. Habang nagpapagaling ang dragon sa mainit na tubig, humanga si Zhu Minglang sa kakayahan ng matanda at sinabi niyang alam na niyang isang buhay na Diyos ito mula pa noong unang araw niya sa akademya. Napangiti naman ang matanda sa papuri, habang may isa namang babae sa gilid na naiinis at tinawag si Zhu Minglang na sip-sip. Napatigil at napa-thumbs up na lang si Zhu Minglang sa reaksyon ng babae. Minamaliit din ng babae ang desisyong ginawa ni Zhu Minglang sa pagkontrata sa isang karaniwang batang forest dragon na putol ang pakpak, dahil wala raw itong kinabukasan ng kanyang guro at sinabing mas malakas pa raw ito sa karaniwang forest dragon. Kapag nagising daw ito, painumin ito ng katas ng punong Phoebe para bumilis ang paggaling ng dugo nito. Dahil dito, napahiya naman ang babae sa kanyang mga sinabi. Nakita naman ito ni Zhu Minglang kaya lihim niya itong tinawanan sa gilid. Habang natatawa pa si Zhu Minglang, bigla naman siyang siningil ng babae sa nakaraang bayarin, nagdahilan naman ang ating bida na may biglaang mahalagang gagawin na raw siya ngayon, at sa susunod ng araw silang mag-usap pa.